Ma'am, good morning po sa inyo. Good morning. Good morning ka, Ellie. Good morning po sa lahat na nakikinig sa atin ngayong umaga, pati po yung kasama natin sa Facebook, sa ating pong Facebook Live, sa ating pong mga kababayan sa Bicol, Maray na Aga, sa Indogabos, mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao, Maayong buntag. Maayong buntag sa inyong tanan. Alam mo ka, Ellie, iniisip ko kasi galing ako ng Samar. Apo. Huwebes saka Biyernes. Doon kasi maupay eh. Maupay nga aga. Oo. Kaya bigla ako nalito sa Bisaya sa Kasawaray. Ayun. Kumusta po kayo lahat? Kumusta rin ho, ma'am, yung pinuntahan niyo po sa may banda, sa Eastern Samar at Tacloban? Eastern Samar. Yung Tacloban ka, Ellie, doon lang kami pumasok na airport. Pero galing kami sa 4 na lugar. 3 sa Eastern Samar, 1 sa Western Samar. Yung sa Eastern Samar, galing kami ng Salcedo, Kinapondan, Balangkayan. Sa Western Samar naman, Gandara. Ang lalayo ka, Ellie, nung pinuntahan namin. Halimbawa, yung sa Salcedo, pumunta kami sa Matarinaw. Yun yung pinakamalayong coastal community. Talagang liblib daw po, ma'am. Oo. Sobrang layo. Yung ano lang ka, Ellie, yung from Tacloban to Salcedo, more than 3 hours na. Nako, halos 4 na oras. Yung Tacloban to Gandara, ganun din. If from yung poblasyon papuntang Matarinaw, ang layo pa din. Lalo naman yung sa Kinapondan. May yung pinuntahan namin barangay nasa taas ng bukid. At tapos grabe yung daan. Kinailangan naming maghanap ng 4x4 na sasakyan kasi hindi talaga kaya ng sasakyan namin. Pero masaya naman ka, Ellie, kasi halimbawa dun sa Kinapondan, pag akyat namin, nag-iiyakan yung mga tao. Parang dun lang sila na bisita. Sabi nila, yun nga, yung pakiramdam nila, nakakalimutan sila. Pero yung pag nagbibisita, parang paalala lang na hindi naman sila nakakalimutan. Ayun, apo. At ito mga tinamaan din ito nung nakaraan na mga kalamidad, Yolanda. Nagrabe ka, Ellie, itong Eastern Samar. Ito kasi yung Eastern Seaboard. Isang area namin dyan, although hindi namin pinuntahan ngayon yung Hernani, isa siya sa pinaka-worst hit nung Yolanda. Nung panahon na yun ka, Ellie, congresswoman ako, pero meron kaming ginawang project doon sa Jessie Robredo Foundation. Kaya madalas na ako sa Eastern Samar noon pa man. Sa lahat ng munisipyo sa Eastern Samar, etong Hernani yung pinakagrabe. Opo. Okay. Nakasama, yan lang po ang ilan sa mga naging aktibidad ng ating Vice Presidente sa nagdaang linggo. At asahan natin na yung ang iba pang mga kababayan natin, lalo na po sa mga liblib na lugar, kahit na gaano man katarik huyang bundok at minsan man may mga panganib po, talagang medyo maraming natatakot eh. Pero talagang pinupuntahan nyo, siguro mag-ambag-abag lang ho kayo, no? At sisikapin po ng ating Vice Presidente. Samantala, bitin ho tayo sa mga nakaraan. Importante pero ito mapalad tayo ka, Ellie, pinagbigyan ulit tayo ni Attorney RP. Kaya ngayong umaga po, parang 2 Sundays ago yun, attorney, no? 2 Sundays ago, bisita na natin siya. Pero bitin na bitin talaga. Marami pang mga features yung bagong draft federal constitution na hindi natin natalakay. Kaya napakiusapan natin siya. Yes naman kaagad. Kasama natin siya ngayon. Kaya ipagpapatuloy natin ka, Ellie, yung discussion natin. Opo. Okay, samantala mga kasama, at importante ho dahil sa maganda siguro maintindihan po natin mga kababayan at kung ano ba ito, yung charter change na ito at nilalayon na magkaroon po ng pagbabago sa ating saligang batas. Alam naman natin na ito po ay makakaapekto sa lahat po ng mga Pilipino ngayon at siyempre sa kinabukasan po ng ating mga kababayan. At dahil dito, kasama natin si Attorney RP Santiago. Attorney, good morning po sa inyo. Magandang umaga po, Ka Lenny. Magandang umaga, VP Lenny. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa atin at sa lahat ng nanonood po sa Facebook Live. Apo. Ayun, siguro ka, Ellie, unahin ko lang yung tanong na to kasi meron akong nakakwentuhan ngayong linggo na ito yung topic niya. Kasi RP, 'di ba, parang isa sa mga pinag-uusapan ngayon yung
yung relationship natin sa China. Lalong-lalo na yung encroachment sa teritoryo natin. Meron din pangamba kasi napapansin ng iba parang napakaraming pumasok na mga Chinese nationals dito. Yung nakakwentuhan ko early this week, may pino-point out siyang parang provision dito sa draft Federal Constitution. Nasabi niya hindi kaya lalo tayong mahirapan dito sa encroachment ng China dahil sa dalawang provisions. Yung isang provision, yung parang yung national territory kasi natin, 'di ba, Article 1 'yon ng 1987 Constitution. Pero apparently dito sa bagong draft Federal Constitution, parang sinasabi niya na isa sa parang sinama niya yung historic rights sa legal title bilang parang mode of acquiring territory. Parang sinasabi, di ba yung China kasi isa sa depensa nila dun sa kasong final natin, yung kanilang 9-dash line. Parang sinasabi niya, amin yan, kasi by historic title, amin talaga yan. Pero sinabi nung arbitral tribunal, di ba, na wala namang pruweba na nakuha nyo yan by historic title. Tapos ngayon, ang pinapoint out niya, number 1, sa Constitution na mismo natin, parang kinikilala yung historic title bilang paraan para mag-acquire ng teritoryo. Pangalawa, wala daw provision sa draft Federal Constitution na sinasabi na bawal yung paglagay dito ng foreign military bases. Kasi kung naalala natin ka, Ellie, nung panahon ni President Cory, isa ito sa mga pinagdebatehan. Kasi dati meron tayong Clark Air Base, meron tayong Subic, pero ipinakipaglaban talaga na ipagbawal na yung pagkakaroon ng foreign military base. Kaya pinaalis yung mga American bases dito. Tapos sa bagong draft Federal Constitution, wala na yung prohibition na yon. Sabi nung kausap ko, hindi kaya parang nililegitimize niya yung paglagay ng mga military installation sa mga isla natin sa West Philippine Sea. Ano pa palagay mo dito, RP? Siguro umpisahan natin dun sa pag-define ng ating teritoryo. Kasi ang constitution naman kasi natin o ang saligang batas, kahit anong bansa na may saligang batas, pwede niyan sabihin na ito ang sakop ng aking teritoryo. So yung nakalagay dun sa propose na draft federal constitution natin, parang naging defensive, sinabing historic title, kasi ganun nga ang sinasabi ng China para dun sa pag-claim ng mga ibang mga pulo na nandito sa Pilipinas. At the same time, minention din siguro yung decisions ng international tribunals. So, ito yung kaso na final ng Pilipinas laban sa China na kung saan nanalo tayo. Okay. So, kahit na sinabi ko lahat yan, ang suma total ay parang pag sinabi kong akin to, diba, pwede mo pa rin angkinin bilang ikaw ay ibang bansa. Sasabihin ng China, yan ang sabi mo. Diba? Ang sa akin, ang kailangan nating tignan dyan ay more than kung ano ang sinabi natin, ano ang gawain. Diba? Minsan maraming salita, kulang sa gawa. So yun yung ngayon na ating constitution, kahit dagdagan pa natin yan, pero kung wala namang gagawin ang ating gobyerno, hindi natin makaklaim kung ano yung talagang atin. Yung gusto mong sabihin dito, RP, na kahit sabihin pa natin na amin yan, kung merong sumakop ng iba at wala naman tayong ginawa, parang hindi mo binigyan ng kaluluwa yung constitutional provision. Tama yon. Kasi yung ating current definition sa ating saligang batas ngayon, yan ang naging basihan actually natin kung bakit tayo nanalo laban sa China dun sa international tribunal, yung arbitration na yon. Ang dapat nating maunawaan, no, na base dun sa ating saligang batas ngayon, sinabi natin na yan ay sakop at yan ay sinabi ng international community, di ba, itong korte nga, sumang-ayon siya sa Pilipinas. At yan ay parang hindi na lang tayo nagsasabing amin yan, pero merong
party na merong ganong mandato, Oo. nagsabing tama kayo, sa inyo talaga yan. Kumbaga parang away nyo sa barangay. Mag-away kapitbahay kayo. Tapos dinulog mo sa barangay. Sa lupon. Oo, dinulog mo. Sabi ng mga lahat ng community mo, tama ka. Republic of the Philippines, tama ka. Kahit hindi ka pinansin ng kapitbahay mo, tama ka. So yun ang naging basihan natin. So ito RP, yung pagtanggal ng prohibition sa paglagay ng military bases dito sa Pilipinas. Ano ba yun? Kailangan ba tayong kabahan na baka pag ito yung draft na maipasa, payagan ulit na magkaroon ng mga base military yung ibang bansa dito sa atin? Oo. Ibig sabihin talaga niya, nung tinanggal, pwede kung gugustuhin ng ating kongreso, kung sakaling magkaroon tayo ng isang agreement na magkaroon ulit ng base militar dito sa Pilipinas. Remember na, again, historically, kaya naman natin nalagay yan sa 1987 Constitution natin, ay dahil tayo ay nasakop, na-colonize ang Pilipinas. Tapos parang malalaking military bases ang nalagay dito. Kaya kung maaalala natin, very historic na rineject ng ating Senado na i-extend yung US military bases dito sa Pilipinas. Ngayon, meron naman tayong mga international agreements. Meron tayong kasunduan. For example, meron tayong Visiting Forces Agreement together with the US. Yan, hindi prohibited pa rin, bawal pa rin sa kanila na magkaroon ng isang base dito sa Pilipinas. Maraming limitasyon doon. Maraming limitasyon. Ang ayaw kasi natin, isipin natin, kapag merong foreign military presence dito sa Pilipinas, merong base. 'Di ba? Parang ang pinapakita kasi natin doon, kumakampi tayo dito sa bansa na to. 'Di ba? Kasi hindi lang naman 'yan interest ng Pilipinas interest ng bansang 'yon kung bakit siya merong military base siguro dito sa Pilipinas. 'Di ba? Kaya ito yung paninindigan natin, yung sinasabi nga ni Pangulong Duterte, pag sinasabi niyang dapat meron tayong independent foreign policy. Yan ang actually independent foreign policy na pinapakita natin. No? Ngayon, yung tanong nyo, VP, kaya ko sinabi yung importante yung provision na yon, kasi ngayon, paano kung yung biglang ibang politiko natin, biglang mag-decide silang, sige, maglagay na tayo ng foreign military base dito sa Pilipinas. Total, mas madali hindi naman gawin. bawal Mas madali. Oo. Na yun yung rineject nung 1987 Constitution natin. Oo. So nakukompromise yung lagay ng foreign independent policy ng Pilipinas sa gayon. Tapos ito isa sa mga pinaka-controversial din na bahagi nung draft federal constitution, yung kanyang transitory provisions. Pero para sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin, RP, ano bang gustong sabihin ng transitory provisions? Yung transitory provision, pagpapalit kasi yan isipin natin, simplihan natin ng konti, ngayon ay nasa 1987 Constitution tayo, meron tayong presidente na merong supervision sa lahat ng mga probinsya all over the Philippines. Meron tayong isang Korte Suprema. Okay? Ngayon, pupunta tayo sa isang federal constitution na yung mga governor magiging mini presidents sila. Okay? Mini president. Tapos, mula sa isang Supreme Court, kung hindi ako nagkakamali, ay merong constitutional court, merong administrative court, merong electoral court. Okay? Hindi pa 'yon, ha? Kasi yan ay para dun sa federal, so dumami. Ngayon, pagdating sa mga probinsya, sabi nitong saligang batas itong pinopropose, pwede silang magkaroon ng regional Supreme Court. Okay? Pagkatapos, magkakaroon ng assemblies. Okay? Legislative assemblies. Dadami rin ang ating mga mambabatas. Yung sa Senado, lalaki. Kasi bawat region meron na. Oo, lalaki rin ang
Kamara de Representante natin. So ibig sabihin nito, paano tayo pupunta doon? Tayo pupunta doon? Doon pumapasok yung transitory provisions, yung paglipat doon sa bagong paghahanda sa bagong klase ng pamumuno. Oo. Ngayon, sabi doon sa transitory provision, magkakaroon tayo ng transitory committee. No? Ito yung maraming mga Eli, maraming mga abogado, mga parang legal luminaries na dito natatakot. Oo, kasi dun sa transitory provisions na yon, anything goes eh. Kumbaga kung sino ang nasa poder kung sino ang Pangulo ngayon, siya ang may control ng transitory commission na yon, pwede silang magtanggal ng mga nakaupo. Yung sa Supreme Court nga, pwede nilang tanggalin lahat. Pwede nilang tanggalin. Pwede nilang ayusin. So kumbaga kung malisyoso tayo, 'di ba? Pwede kong ipasok kung sino yung mga gusto kong kaibigan or lahat ng mga kalaban diyan sa tanggalin yung mga kalaban. Oo. Hindi lang sa korte po 'yan, Ka-Eli. Sa lahat. Lahat ng hanay ng ating gobyerno. Ang sinasabi nga RP, pwede ngang magtanggal ng mga local government units. Pwede. Oo. Ito Ka-Eli, ito yung medyo nakakatakot. Para na-mention ko na to nung unang punta dito ni RP. Tinatanong yung isang miyembro ng Consultative Commission, meron bang karapatan, hindi lang yung Transition Commission, pero pati yung regional governments, meron bang karapatan na mag-dissolve ng mga probinsya o ng barangay? Ang sagot niya, meron. Nako, grabe. Oo. Maganda po ito yan kasi hindi naman defined kung sino-sino yung mga probinsya doon sa ating itong proposal na federal walang constitution. Walang mention. So para tinanggalan mo ng karapatan yung mamamayan diyan, ibinigay mo sa isang tao na lang. Sa isang komisyon na headed by parang presidente ng komisyon. Oo. So tama 'yon. Pwedeng sabihin ng iba, teka, transitory lang naman 'to. Temporary. Diba? Isipin lang natin, alam nyo, yung history na naman natin, nangyari to nung nag-shift tayo to the 1987 Constitution. Kasi baka yung mga nakikinig sa atin, ang iniisip, hindi ba may mga OIC rin dati nung lumipat tayo sa 1987 Constitution? Hindi ba ganyan din ang nangyari? Pero isipin natin na yung paglagay ng 1987 Constitution ay galing tayo sa isang revolution, peaceful revolution. 'Di ba? Ang naging pinaka-problema nun is yung 1973 Constitution natin. Sana payagan nyo kung ihayag lang rin natin. No? Ano ba yung mga naging problema dun sa 1973 Constitution? Bakit natin gustong ayusin? Kasi na-concentrate yung power, yung lahat ng kapangyarihan napunta dun sa Pangulo. Pwede siya na ang ehekutibo, siya rin ang gumagawa ng mga batas. Kasi may mga presidential decrees nun, di ba? Oo. Di ba? So gusto nating ayusin. At the same time, gusto nating lagyan ng social justice provisions ang ating constitution dahil maraming ang naapi, maraming apektado. So yun yung shift natin. Pero ang gusto kong pakita rin dito, yung mga OIC, 'di ba? Meron tayong mga political dynasties noon na ang nangyari is yung ibang nalagay na OIC, sila naman ang mga naging bagong political dynasties. 'Di ba? Nagpalit lang. So ang kaya ko sinasabi to dahil pagka tinignan natin sino ba ang gagawa ng bagong constitution. Ang pumoporma ngayon ay Kongreso through a constituent assembly. At sila nga, hindi nila mapasa yung anti-political dynasty law. Correct. Ito yung pinag-uusapan natin nung 2 weeks ago. Paano natin sila pagkakatiwalaan na hindi interest na naman nila ang isusulong nila kapag lumipat. So, in short, magkakapormahan na naman tayo dito. Nakakatakot yun. Saka ito, ito kasi kahapon sa isa akong pagpupulong, meron nag-bring up na
pag binababa daw kasi yung usapin ng charter change sa barangay, parati lang sinasabi na ito yung makakabigay ng kasagutan sa kahirapan natin. Pero hindi na papaliwanag paano niya sasagutan ang kahirapan. Tapos hindi na papaliwanag, halimbawa, ano yung mga pwedeng mangyari sa barangay level? Pag ito ng federal constitution yung manaig. Pangalawa, yun nga, walang na-mention about local governments. Nakalimutan ko anong chapter ito ng 1987 Constitution, 11 yata, kung hindi ako nagkakamali. Yung 1987 Constitution, merong whole chapter devoted sa local governments. Pinangalanan niya mula barangay, mga munisipyo, mga lungsod, saka mga probinsya. Yung buong chapter na yon ka, Ellie, na wala yon. Wala na yon, walang mention ng local government units. Ang minimension lang yung mga regional states. Ito pa, kaya yung regional states, meron siyang kapangyarihan pag hindi naging maayos o kung ano man dahilan, may kapangyarihan siya mag-dissolve. Pangalawa, may kapangyarihan siya mag-determine ng mga sweldo na pwedeng ang sweldo ng mga mambabatas sa sabihin natin sa Bicol, iba sa sweldo ng mga mambabatas sa sabihin natin sa Mindanao. Pwede yun. Kasi may kanya-kanyang karapatan na mag-determine. Ngayon, yung share ng local government units galing sa national government in the form of internal revenue allotments. Pero pag binasa mo ngayon yung bagong draft constitution, wala na yon. Wala na yon, bagkus sinasabi niya na no less than 50% ng mga makukuha, ng makukolekta ng national government, mapupunta sa mga regional governments. Pero pagkatapos din nun, wala na nakasabi kung paano i-distribute. Kaya yung kinakatakutan, napaka-powerful din ng mga regional governments na nasa discretion niya kung ano yung formula ng pagbibigay ng tulong sa iba't ibang mga local government units. Ito, RP, parang sinasabi na tantamount to abuse. Merong sinasabing 3% na equalization fund, pantulong din sa mga mahihirap na mga munisipyo. Pero again, parang nasa discretion ng Pangulo kung sino yung bibigyan at magkano. At yung 3% napakakonti para paghati-hatian ng lahat ng mga mahihirap. Kaya, yung hinihingi sana natin dito ka, Ellie, sana hindi madaliin, sana yung gagawin na communications campaign, hindi lang siya propaganda para mapasa ito. Pero dapat sana maging parang vehicle siya para maintindihan ng tao kung anong gusto sabihin. Kasi nandun naman, tayo ayaw naman natin na basta lang kukontra. Ang hinihingi lang natin, siguraduhin na naiintindihan ng ordinaryong tao kung anong gusto sabihin. Kasi siya yung boboto eh. Tama. Pagkatapos ito, siya yung boboto kung sang-ayon o hindi. Pero dapat sana, bago bumoto, naiintindihan. Ngayon. Siguro ang kailangan ho natin i-emphasize sa mga tagapakinig natin, kailangan mas maging matalino tayo at mausisa ngayon. Ngayon ay nasa technological age na tayo. Maraming madaling makapasok sa internet, madaling tignan ang mga impormasyon. Nagkalat nga ang impormasyon minsan merong totoo, minsan merong fake, pero nasa sa kamay rin natin malaman ano nga ba ang katotohanan. Ngayon, hindi na tayo dapat magpaloko. Dapat ay usisain natin ano ba talaga ang pupuntahan natin. Hindi tayo dapat madala, VP Lenny, Kaeli, sa propaganda na ito ang promise ko, may pangako ako. Kasi parating, di ba, na may kasabihan, laging napapako. Di ba? Pero tsaka ang sinasabi ngayon, parang, hindi, ito na ang sagot sa kahirapan. Pero ang dapat itanong ng mga mahihirap nating kababayan, paano? Yun nga At ano nga ba ang sanhi ng ating kahirapan? Pero dito, lumilitaw,
ang dami lalong pasisweldohin. Ang Totoo taong bayan yan. dito, Sobra Dami. Eli. Kaya yan ka, Eli, ang gusto ko sabihin na dapat pag-isipan kasi kanina pinag-uusapan natin kung gaano ka lalaki ang ating gobyerno, saan manggagaling ang pondo nito? Tama. Ngayon na nahihirapan na tayo, tumataas ang mga bilihin, tumataas ang gasolina, tumataas ang asukal. Saka may budget deficit tayo eh. Oo. Nangungutang tayo parati ngayon. Kapag lumaki na naman ang ating gobyerno, at siguro naman hindi lang ako ang nagsasabi pagka pumupunta ka sa government office, even up to now, makikita mo bakit ba parang ang public service ganito. No? Tapos palalakihin mo, parang antagal, palalakihin mo pa yon. Saan manggagaling ang pondo niyan? Grabe. Sa taong bayan na naman. Ayun. May na-attendan akong isang diskusyon tungkol dito. Parang ang sinasabi dun sa diskusyon, ang mahirap nito kasi sinasabi na ito yung sagot sa kahirapan. Pero kung titingnan natin yung mga nag-draft, wala ni isang ekonomista. Lahat mga abogado. Ito hindi pa kaeli na didiscuss yung mga provision ng draft constitution kung paano ma-resolve yung kahirapan. Pero i-point out lang siguro natin, RP, kasi andito sa listahan sa unahan. Ngayon kasi, ang structure natin, meron tayong national government, yung executive sa pamumuno ng Pangulo, yung executive, yung legislative, yung gumagawa ng batas, meron tayong isang kongreso, dalawang kamara, diba? Yung Senate, saka House of Representatives. Yung Senate, meron 24. Yung House of Representatives, meron 200 plus na mga congressmen. Tapos merong isang Supreme Court, merong isang Court of Appeals, tapos mga regional trial courts, saka municipal trial courts. Pero dito sa bago, hindi na lang isa yung kongreso. Pero bawat federated region, merong sariling assembly. 18 nito 18 federated regions. So, magkakaroon ng regional government, yung executive. Ngayon, wala yan Pero ngayon, halimbawa sa amin sa Bicol, magkakaroon na ng regional na executive, parang governor. Tapos merong kongreso sa bawat rehiyon. Tapos eto, hindi na lang isang Supreme Court, isang Court of Appeals, pero meron ng 4 na federal courts. Yung 4 na federal courts na to, merong 42 na federal justices. Ngayon kasi yung Supreme Court, merong 15. Diba? Merong 15 na justices. Ngayon, hindi na. Magiging 42 federal justices. Tapos magkakaroon na din, bawat region, magkakaroon na ng 18 na Court of Appeals. Yung 18 Court of Appeals, ewan ko lang, RP, kung bawat Court of Appeals, ilang justices? Maliban dyan, VP, siguro, maliban dun sa Court of Appeals, sabi dun sa draft na binabasa natin, no, yung each federal region can have its own Supreme Court. Oo, yun nga aside from Appellate Court, di ba? So, kumbaga yung Supreme Court natin, kung 15 times 18, yun dahil nga. kada Supreme Court pa lang yun. No? Tapos kung ngayon, di ba 35 ngayon ang Court of Appeals? 35 ba? Parang 40 yata o 45. Ngayon, times 18 yun. So, ang dami niya. Tapos ngayon, meron tayong 3 na constitutional commissions. Magiging 7 siya. Magiging 7. Tapos, yun nga, yung mga, ayan, magkakaroon ng 18 na regional Supreme Courts, magkakaroon ng 18 din na Regional Court of Appeals, tapos pareho pa din, may regional trial courts, may municipal trial courts, at tapos 18 din na mga assemblies, legislative assemblies. Ito, bawat isa meron siyang sariling staff. Hindi ko alam kung ilang staff yung ibibigay sa bawat isang bagong opisina. Magkano yung gagastusin natin? Parang yung sa akin lang ka, Eli, baka imbis na gastusin natin sa bureaucracia, pantulong na lang sa pag-angat ng buhay ng mga mahihirap nating kababayan. Tsaka ma'am, nakakatakot. Baka magdagdag na naman ng tax yan kung wala ang budget na kukunan Actually, dadagdag yun talaga ang mangyayari ka, Eli. Kasi may federal tax din, di ba? Tapos national. Meron federal taxes, meron national taxes. Yung usapin ng buwis, kasi pwede naman sabihin ngayon. Ngayon naman,
merong buwis yung national government at merong buwis din sa local. 'Di ba? Pero siguro ang gusto natin pakita yung punto dito, lalaki ang gastusin natin. Saan na namang manggagaling yan? So, ibig sabihin, lalaki rin dapat ang mga buwis. Dadami ang buwis natin. Diba? So, yung federal regions, yung federal government, may buwis na siya. Pagdating dun sa regions, magbubuwis na naman yan. Tapos, meron pang LGU yan. Iba pa yung buwis, syempre, ng mga doble. city, municipality, diba? Para mapaunan lahat yung kailangang pagkagastusan na yan. And then, ang gusto kong i-remind ulit sa ating mga tagapakinig, ano nga ba ang problema natin sa gobyerno ang nakikita natin? Number 1 is corruption. Huwag na tayong maglokohan. Nako, mawalang galang na po. Baka ang perception dito, dadami pa mga magnanakaw. Hindi, saka wala na sa Constitution yung Sandigan Bayan. Diba? Nawala siya. Nawala. So, sino na yung taga-bantay? Habol sa mga magnanakaw. Tapos, nasa 1987 Constitution din, yung paghabol sa nakaw na yaman ng mga Marcos. Wala na din yan. Wala na din yan. Nako Vancouver sa California. Napakarami po nakikinig ho ngayon sa ating palatuntunan, lalo na po sa pamamagitan ng Facebook Live. Ito lang ka, Eli. Kumustahin lang natin si Edma Feynman. Galing siya sa Chicago, Illinois. Ito si Sally Torrejos, galing sa Brentwood, California. Si Estrella Robles, parang nakasama na natin siya before. Galing sa Toronto, Canada. Meron mga galing sa Hong Kong. Meron galing Mississippi, USA, Rudy Thomas. Meron din Florida, Gloria Bayog. Tapos meron din mga taga dito, mga kababayan natin. Si Eric, galing siyang Rizal. Maria Lourdes Benosa, galing Marilao, Bulacan. Napakaraming mga ilang episodes din ka, Ellie, na hindi tayo nakapag-greet. Pero ito, yung patuloy pa din pong sumasama sa atin dito linggo-linggo. Maraming salamat po sa inyo. Ayun na po. Okay, so pasensya na po yung mga hindi natin nababanggit, pero nababasa po na ating Vice Presidente yung inyong mga mensahe. Okay. Ano lang ka, Ellie? Isa pa. Kasi ito, kasali dito yung opisina ng Pangalawang Pangulo. Merong major na pagkakaiba. Ngayon kasi, di ba, binobotohan yung Pangulo sa Pangalawang Pangulo na hiwalay. Ngayon, sa bagong draft Constitution, ang sinasabi na, kung sino yung bobotohan mong Pangulo, yung katandem niyang Pangalawang Pangulo, yun na din yung mananalo. So halimbawa si Pangulong Duterte, halimbawa nangyari yung election ng 2016 under sa bagong draft Constitution, kung nanalo si Pangulong Duterte, kung sino yung running mate niya, yun yung magiging Pangalawang Pangulo. Yun yung number 1 na difference. Pangatlo, dati kasi sa 1987 Constitution, parang sinasabi, yung Pangalawang Pangulo pwedeng i-appoint sa cabinet. Ngayon, hindi na ka-Eli pwede, pero ang sinasabi niya dapat. Dapat i-appoint sa cabinet. Pangatlo, pag nabakante yung opisina ng Pangalawang Pangulo, dati parang yung Pangulo, pwede siya mag-appoint from any parang pwede siyang mag-appoint ng any member of either the Senate or the House. Pero ngayon, very specific siya na kung mabakante yung opisina ng Pangalawang Pangulo, pwede lang siya mag-appoint from among the members of the Senate. Tapos dapat parehong political party nung dating nakaupo. Parang kakampi. Parang kakampi ng Pangulo. Kasi ito, kung naalala natin ka, Eli, halimbawa nung nag-ascend si GMA bilang Pangulo, dati siyang VP so nabakante yung Office of the Vice President. Yung in-appoint niya nun si Senator Gingona. Tama po. Si Senator Gingona nun, miyembro ng Senado. Hindi ko lang alam kung sa kasaysayan natin may na-appoint ng miyembro ng House of Representatives. Parang wala pa, no? Parang wala ako natatandaan. Parang sa Senado talaga. Ito ka, Eli, etong tandem na voting, parang mabuti at masama. Parang sinasabi, mabuti siya dahil
talagang hindi nag-aaway yung Pangulo sa kapangalawang Pangulo kasi magkasama, same ticket. Ang sinasabi din na iba, masama kasi kung hindi maayos yung Pangulo, parang walang pangbalanse. Kaya ito isang bagay na kailangan din pag-isipan. Although, marami tayong nakikitang mga ganito na naging maayos naman. Ito lang, balikan ko lang ulit yung, kasi nandito sa papel na nasa harap ko, yung na-mention ni RP kanina na may 4 na federal courts na i-create. Ito ka, Eli, maliban to dun sa national. So, yung federal courts na i-create, yun nga, Federal Supreme Court, Federal Constitutional Court, Federal Administrative Court, saka Federal Electoral Court. So, hindi lang talaga siya times 18, kundi parang times 4 times 18, di ba? Kasi, instead na isang Supreme Court, 4 na. 4 na parang Federal Supreme Court. Parang ako bilang taxpayer, ma'am, parang kinakabahan ako. Ang dami nating pasusweldohin. Pero dito, yung mahalaga ma'am, binabanggit yung checks and balances daw. Parang attorney, delikado, wala. Parang wala na. Well, arguable kasi yan checks and balance. Kasi sasabihin na naman yung mga nag-draft nito, meron pa rin naman checks and balance kasi nandyan pa rin ang executive, legislative, pero judiciary. Pero kung puro diba? Pero ang punto natin dito siguro, kasi ngayon, dedebatihan natin ang federal draft na nasa harap natin. Ang dapat nating pagdebatihan talaga at pag-isipan, kailangan ba talaga natin ng isang charter change? Yung federalism kasi, magandang konsepto. Nung kampanya ni Pangulong Duterte, nakakita ko ng video na napakasimple, no? Ang sinasabi, mula from a national, ibababa natin sa mga probinsya, mas magkaka-access kayo to resources. Napakasimple. Parang ganun ang federalismo. 'Di ba? Kaya lang, maraming modelo ng federalismo. Totoo. Ang kailangan alamin ng ating mga nakikinig at mga nanonood, anong klase ng federalismo bang pinag-uusapan natin? 'Di ba? Ano nga ba ang munang mga problema natin? Nabanggit natin yung corruption kanina. Yun ang punot dulo. At ano ang dulo ng kinahihinatnan? Meron tayong kahirapan, poverty. Meron tayong inequality. Meron tayong marginalized sectors na hindi nabibigyan ng tamang pansin, na yun nga ang social justice provisions ng constitution natin ngayon. Sinasabi mo, RP, na yung inequality, yung hindi pagkapantay-pantay, yung 1987 Constitution may attempt na ayusin ito through the social justice provisions, di ba? Ang tanong ko lang, na-retain ba dito sa draft federal constitution yung mga social justice provisions? May mangilan-ngilan. Ano yung mga... Di ba? May mention pa rin, unlike sa ating 1987 Constitution na very clear social justice and human rights. Hiwalay na chapter siya. Parang human rights yata, walang mention. Ngayon, Commission on Human Rights lang, Federal Commission on Human Rights, pero dun sa state principles and declaration natin, tinanggal yung human rights na mention. Parang naging allergic, no? Pero ang punto kasi, bakit hindi na i-implement yung 1987 Constitution kung meron social justice provisions to address poverty, inequality, and the problem of marginalization? Ang problema, yung mga nag-implement na naman. 'Di ba? At hindi lang yan sa national, all the way to the local governments. At ngayon, magpupunta ka sa isang federal system, mas lalakas itong mga nasa local, mas mawawala ng control ang national. 'Di ba? So mas titibay yung mga political parang dynasties. Parang baliktad yung magiging resulta. Oo. So yun ang mga dapat pag-isipan. Parang ginagawa natin to para siguraduhin na mas makakababa yung mga kapangyarihan. Pero pag inaral natin yung mga specific provisions, tila kabaliktaran yung mangyayari. Ayan, ako. So, natakot siguro. Attorney, kulang na naman tayo ng oras. Oo nga. Ang dami pa nating i-detalye. Pero dito ho, mga kasama, at ma'am, nais natin na bigyan natin ng kaalaman, gabay, yung ating mga kababayan. Hindi natin sinasabing kontrahin nila ito.
ito ay Paintindi. kanilang intindihin. Yun, ako. Kung gusto ba nila Magtanong na tayo. ito, yun. Magtanong Saka tayo. ano nga, Ellie, yun naman yung ating pakiusap. Kasi yung mga nakaraang buwan, merong umiikot na parang federalism caravan. Pero karamihan sa mga nag-a-attend ng federalism caravan, nagrereklamo na pagpunta doon, hindi naman na-explain na hindi maayos. ang sinasabi lang daw very general na ito yung sagot. Sa kahirapan. Ito yung sagot sa kahirapan. Pero hindi napapaliwanag. Yun yung pakiusap natin. Malaki naman yung pondong inilalaan para dito. Sana yung makatotohanan na pagpapahayag. Anong gustong sabihin para yung tao nabibigyan ng pagkakataon na magdesisyon depende sa kanyang pagkaintindi. Okay, so attorney, salamat po. Wala na tayo. Maraming oras. salamat. Mabilis na bati lang sa mga Sige po. kasama ko sa Ateneo Human Rights Center Ayun. at sa Alternative Law Groups, lalo na kay Hazel dahil sinabi niyang dapat batiin ko siya po dito sa radyo. Ayun. Magkakasama kami sa Oo. Alternative Law Groups ka, Ellie. Sige, salamat po, Vicky Maraming Lenny. salamat, Attorney Salamat po. RD. Binabati ko rin yung aking mother, no? At birthday ngayon, si Paz Saludar. Nako, happy Bicolano birthday niya, ma'am. po. Bicolano. Taga saan siya ka? Catanduanes. Oo. Happy birthday. Okay, sandali lang ho makasama mamaya at makasama natin at dito po sa Istorya ng Pag-asa.